Mga ka-Republic, nag-iisa na lang ang option o daan para sa Barangay Ginebra para makuha ang inaambisyong top spot sa leaderboard. At yun ay ang masweep nila ang natitira nilang mga laro na isang almost impossible mission. Nasa tuktok na ngayon ang team standings ang NLEX matapos padapain ang Rain or Shine kagabi. Matibay naman ang posisyon ng Gin King sa number 3 at mula rito'y tinatanaw pa rin nila ang number 1 spot. Ngunit marami ang naniniwalang dadaan ng Ginebra sa butas ng karayom. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nakamasid ang Barangay Ginebra ng kabugi ng NLEX ang dating nangungunang Rain or Shine. Sa laban ng Road Warriors at Elasto Painters kagabi, medyo naramdaman na ng mga bataan ni Coach Yeng Giao yung sinasabi natin kahapon na somehow ay e-epekto sa kanilang kupunan ang injury ni na Felix Limeti at Jun Roque. Pag nabawasan ng players, nadadagdagan ang minuto ng ilang manlalaro at kapag pagod na ang isang atleta, ay nababawasan ang pagiging consistent niya sa laro. Tulad ng nangyari kay Junard Clarito, nagmintis ang kanyang dalawang free throw na nagbigay sana ng kalamangan sa ROS. Sa mga crucial seconds, iba ang pakiramdam ng mga player na may hawak ng bola kung tabla ang score. Sa ganitong sitwasyon, panalo-tabla lang para sa kanila ang labanan. Kung sumablay ang kanilang attempt, mauuwi lang sa overtime ang laban. Ngunit walang plano si Robert Bolick na magkaroon pa ng overtime. Nagdag-drive siya to the basket, nahigop niya ang depensa, saka niya ipinasa kay JB Bahillo na kalmadong na-shoot ang winning basket. Kung na-shoot sana ni Jonard Clarito ang dalawang free throw, tabla lang sana ang laro, OT lang sana. Bago ang laro kagabi ng Rain or Shine versus NLEX, si Jonard Clarito ay may free throw average na 74.6%. Nakapag-convert siya ng 47 out of 63 mula sa free throw line sa kanyang huling 13 laro, kasama ang 3 laro mula sa huling conference. Sa kasamaang palad, dalawang crucial na free throw ang kanyang naimintis. Inako ni Jonard Clarito ang kasalanan sa pagkatalo ng kanyang team. Ngunit dapat din nating pansinin, malaki ang nadagdag sa kanyang minuto sa pagkawala ni na Felix Limeti at Jun Roque sa rotation. Anyway, nangyayari talaga yan. Pero bigyan natin ng credit ang dapat bigyan ng credit. Nagiging last minute executioner si Robert Bolick para iangat ang kanyang kupunan. Noong March 27, isang malutong na step back 3 ang ibinao ni Berto sa harap ni RJ Abarientos. Barangay Ginebra was very much in the game bago ang tres na iyon ni Bolick. Nasundan iyon ang buzzer beater shot ni LJ Gonzalez at galing din kay Berto ang assist. At kagabi assist din niya papunta kay JB Bahillo ang naglaglag sa Rain or Shine mula sa top position tungo sa number 2. Parehong may 8-2 record ngayon ang Elasto Painters at ang Road Warriors. Pero naagaw ng NLEX ang number 1 spot dahil sa winner over the other rule. Nasa number 3 ang Barangay Ginebra pero nakatanaw pa rin sila sa upuang okupado ngayon ng NLEX. Posible pa rin ito pero sabi nga ng mga analyst, almost impossible itong mangyari. Una, tinalo na ng Road Warriors ang Gin Kings. Sa head-to-head match-up, nasa ibabaw pa rin ang NLEX. At ikalawang malaking dahilan, 3 title contender team ang nakaharang sa daan ng Ginebra. For the sake of discussion, halimbawang mapulutan ng mga mag-aalak ang Meralco bukas, ang susunod na makakabangasan ng Ginebra ay ang Rain or Shine. Alalahanin natin galing sa isang talo ang Elasto Painters. Pagkatalong isinisisi ni Coach Yeng Giao sa di umano'y maling desisyon ng mga referee na ibigay ang ball possession sa NLEX pagkatapos ng isa nilang successful challenge. At sa possession na ito ng Road Warriors, itinarak ni Robert Bolick ang isang malutong na 4 kasabay ang pagkaubos ng shot clock. Uhaw bumawi ang Rain or Shine, lalo na si Jonard Clarito. Siguradong mahigpit na laban ang ibibigay ng mga ito sa mga bataan ni Team Cone. Kung masisilat sa labang ito ang Gin Kings, goodbye na sa inaasam na number 1 spot. Pero bilog ang bola, paano kung makabugdi ng Ginebra ang Elasto Painters? Ilang araw na pahinga at pagkatapos niyan, haharapin ng mga mag-aalak ang pinakahiganting pagsubok.
ang pakikipagtuos nila sa talk and text na nagbabandira ng pinakamatangkad na import ngayong Commissioner's Cup. Ang tapatang Ginebra TNT ay magiging labanan ng tangkad at puso. Si Bolbol kukunin ka sa taas at lakas, pero si Justin Brownlee dadaanin ka sa talino at pagpapadadoy ng bola. Sino sa palagay nyo ang mananaig? Ngunit bukod sa almost impossible mission na masweep ang tatlong higanting kalaban, hindi lang ito ang magiging deciding factor para maharbat ng Ginebra ang top position. Para mangyari ang ganito, magkakaroon ng chance ang Ginebra sa number 1 spot kung matatalo kahit isa lang ang NLEX sa natitirang dalawang laban ng mga ito. Ngunit dalawang magaang na laban na lang ang haharapin ng magkakalsada. Sa Sabado, May 2 laban sa Converge Fiber Xers. Kahit may bagong import ang telco franchise, marami ang naniniwalang ilalampaso ito ng NLEX. At mas magaan ang kanilang huling game assignment kontra ito sa Titan Ultra. Kung anong dali ng mga huling laro ng tropa ni Coach Jong Wichiko, siya namang hirap ng daang tatahakin ng mga mag-aala. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Alberto Estubo. Hawak daw ng Barangay Ginebra Ambi. At sa iyo rin, Francis Barbosa. Sana raw manalo tayo sa Meralco. At sa iyo rin, Rodante Sabida. Yes, ang mahalaga ay yung laban bukas. Sa iyo rin, shout out Wawing Habinyaw. Basta final tingnan daw di kayang pigilan si Iskati. At sa iyo rin, Almira Maravilla. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin, lagi itong narito, Norman Flores. At sa iyo rin, shout out Nelson Reyes. Regards always, sabi niya. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.